So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, sa gitna nga po ulit guys ng panibagong pambabastos na ginawa ulit ni Mayor Basti Duterte dito sa ating presidente. Kasi guys, missing in action po yung mayor ng Davao. Hindi po sumipot, hindi po nakipag-interact dito sa ating presidente. Pero subalit, kahit man po hindi nagpakita or binastos ni Mayor Basti Duterte itong ating presidente, abay pinaramdam pa rin po ng ating Pangulo doon sa Davao ang sinasabi niyang bagong Pilipinas. Napaka-statement po ng ating presidente. Walang pinipiling kulay or walang pinipiling tao. Kahit ang tingin man sa kanya ay kaaway, abay, hindi niya nilalagpasan ang kanyang trabaho kung ang kanilang lugar ay nangangailangan ng tulong. Napakabait, napaka-gentleman ng ating Pangulo. So ngayon guys, pumunta po itong si President Bongbong Marcos doon sa baluarte ng Davao. Hindi para makipag-away or mag-create ng kaguluhan, bagkus po pumunta siya doon para nga po sa pagbabago, sa improvement ng lugar doon sa Davao. So ngayon guys, mayroon pong 4 na event ang ginawa ang ating presidente doon sa Davao, which is yung pinakauna dito is yung inaugurasyon guys sa bulk water supply ng Davao para makatulong po sa supply ng tubig sa Davao para po sa water security. Sabi dito, PBBM inaugurates bulk water project. So para po yan guys sa seguridad ng water supply doon sa Davao. Pangalawa po guys na ginawa ng ating presidente doon sa Davao ay namahagi po ng land titles sa Department of Agrarian Reform si President Bongbong Marcos. More land titles for distribution to farmers aid in 2024. Kaya nga po guys, ako ay nagtataka. Actually, 4 yan na proyekto. Mamaya ipagpapatuloy natin. Ako nga po guys ay nagtataka. Kasi sinabihan nila si President Bongbong Marcos na tamad, mag-resign na daw kasi parang wala daw pagmamahal dito sa ating bayan. Pero subalit na kahit ganun po ang sinambit ng kanilang bibig na mga maanghang na salita na binato po dito sa ating presidente, abay hindi po nagpatalo itong ating presidente na sinabihan ako ng tamad yan, kinontra ako niyan. Hindi niya po ginawang tinuring na kaaway itong mga taong to. Subalit ang ginawa niya, pinakita niya palalo ang kanyang pagmamahal. Kaya nga nasabi ko na napaka-statement. At mayroon gentleman po ang ating presidente. Walang kinukulay, hindi pinupolitika ang pagtulong. So, anyway, pangatlo po, dumalo po ang ating presidente sa 125 founding anniversary, mali ata yung pagbinkas, 125th, tama ba? 125th founding anniversary ng Department of Transportation. So, meron pong pa-ceremonial signing ang ating presidente para ho sa Public Transportation and Modernization Project. Ito po yun. Marcos to DOF or DOTR explore funding sources for Mindanao Railway. Kasi dapat nung panahon pa sana ni Digong tinrabaho yung mga dapat trabahuin sa Davao, abay hindi niya ginawa kasi napunta ata, di natin alam, doon ang pera sa pork barrel ni Pulong Duterte. Ayaw niya daw unahin ng ang Davao kasi baka sabihin na merong favoritism. Hindi nga inuna, pero nandoon naman ang napakalaking pondo, 'di ba? According na din sa sa DPWH kay Paulo Duterte na tumataginting na 51 billion. So okay, pang-apat po sa event na pinuntahan ng ating presidente doon sa Davao ay ang pagbibigay ng tulong doon sa nangyaring landslide, salanta, floods doon sa Davao. So Marcos okays 265 million aids for victim of Davao floods landslide. Kasi po, hinahanap nila ang ating presidente. Nasaan ang Pangulo? Bakit hindi namin makita?
Anong gagawin nyo? Alangan naman lumusong sa baha ang presidente. Ano yung silbi ng mayor? Ano yung silbi ng LGUs? Ano yung silbi ng gobernador doon? Kung hindi man lang sila kikilos, may budget po yung mga yan. Ngunit, subalit gusto po nila ata na maging masama na naman ang mukha ng ating presidente. Kaya hinahanap nila kung nasaan ang presidente. Parang kala mo naman hindi dumaan sa pagiging presidente ang kanilang tatay, di ba? So anyway, nagbigay po ng tulong itong ating presidente doon sa Davao ng humigit kumulang 265 million aids for victim of floods, landslide. So, tingnan nyo guys, ito yung tipo ng tao na sinasabihan yung weak leader, nagko-cooking, nasa narco-list, nasa PDEA list, addict, bangag, pinagre-resign nyo pa, tamad. Pero itong taong to na sinasabihan nyo ng masamang tinapay, ito pa yung kumikilos ng hindi namumulitika at walang binibitawang masasakit na salita. To the point na inaaway. Ito nga kasi yung balita, guys. Pakita ko sa inyo, nung pumunta po si President Marcos in Davao for the first time since World War with Duterte. I think yung title ng Raptor ay mali kasi in the first place, never naman pong inaway ni President Bongbong Marcos sa salita itong si former President Rodrigo Roa Duterte kasi para sa akin, si Duterte lang naman po ang nang-aaway. Si Duterte lang naman po yung meron maanghang na binibitawan na masasakit na salita. Si Duterte ang nangunguna, si Duterte din yung naghimutok sa taong bayan na mag-aklas para patalsikin itong si President Bongbong Marcos. So, grabe guys, no? Kahit ganun po ang ginawa nila sa ating presidente, never ever pong pumasok sa utak, sa isipan ni President Bongbong Marcos na hindi sila tulungan. Kasi kapag presidente ka, you are a public servant sa buong bansa. Hindi sa specific na lugar lang kung saan mo gusto, kung saan ka nakakuha ng madaming suporta. Ikaw ay presidente ng buong bayan. Kaya nga kahit mapakaaway man siya, ang tingin sa kanya ng iba dyan, aba hindi niya to kinakaligtaan tulungan. Kasi hindi naman siya presidente ng Manila or ng Visayas, na kundi presidente siya ng buong Pilipinas at yung Davao kasama po sa listahan dito sa Pilipinas. Kaya as a president, dapat niya itong tulungan. Ganun po ang ginawa ni President. Ngayon, nagtaka nga lang ako sa part na bakit hindi umattend itong si Mayor Baste Duterte? Dahil ba nabalot na ng kahihiyan? Or nahiya siya sa mga pinagsasabi niya? Kasi, you know what guys? Nandyan na yung sinasabihan niyang bangag, adik, kung ano-ano pa, weak, leader, ganyan. Nandyan na sa Davao. Pumunta na sa inyo. Diba? Nandyan na yung punto, yung chances nyo na sabihan nyo na yung hinanakit nyo, yung naging ayaw nyo. Diba? Nandyan na sa punto na nandoon na yung presidente para sabihan nyo ng mga hinaing ninyo. Abay, bakit tila baga walang nagpakita sa inyo? From sa ama na si Duterte, si Digong, sa kanyang anak na si Baste at si Pulong. Only Sara, talaga nga naman na si Sara dapat tumatay dyan kasi vice-presidente siya. Pero yung tatlo, yung trayo na Duterte, wala, hindi nagpakita. Bakit naman ganoon? 'Di ba? And you know what guys, it's such an honor na pumunta or makadaupang palad nyo ang presidente sa lugar nyo. Tapos, mayor ka, alkalde ka, pero missing in action ka. Tama ba yun? Diba? Show some respect naman kahit papaano. Hindi ko naman sinasabing makipagplastikan ka kung umattend ka dyan sa naging inauguration or yung mga event na nandiyan ng Pangulo. Pero at least sana, yung presensya mo nandiyan. Kahit hindi man lang kayo mag-usap, at least yung presensya mo nandiyan. Diba? Nakakaloka. Grabe. Ito guys yung balita. Panoodin natin. Actually, yung mga nabanggit na din dito sa balita. Pero panoodin pa din natin guys. Nel, ano-anong mga proyekto ito at kamusta yung pagbisita ng Pangulo dyan sa Mindanao? Yes, apat na event ang pupuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Davao City. At ang unang pinuntahan ng Pangulo ay itong inaugurasyon ng Davao City Bulk Water Supply Project sa Apo Agua Treatment Plant. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking tulong ito upang makadagdag sa supply ng tubig sa Davao. Ang mga ganitong proyekto niya ay makatutulong upang matiyak ang water security.
What this demonstrates is a proven approach in battling water scarcity, which is no longer a seasonal challenge, but a perpetual threat that comes with climate change. Pangalawang pinuntahan ni PBBM itong pamamahagi ng e-titles ng Department of Agrarian Reform at kasalukuyang nagbibigay siya ng talumpati sa oras na ito. At pagkatapos ito ay dadaluhan naman ng Pangulo itong 125th Founding Anniversary Celebration ng Department of Transportation dito sa Davao. Sasaksihan rin niya itong ceremonial signing para sa Davao Public Transportation Modernization Project. At pagkatapos ito ay base sa ating impormasyon ay magkakaroon ng situational briefing si Pangulong Marcos ukol nga dito sa nangyaring mga pagbaha sa Mindanao at inaasahan natin na pagkatapos nito ay magkakaroon ng press briefing si Pangulong Marcos dito sa Davao City. At yan muna ang ating update. Balik sa Iwaga. Alright. See? Diba? Kahit ganun pa man, ang pinagsasabi nyo or binitawang masasamang tinapay sa ating presidente, nandoon pa din guys yung pagmamahal niya sa inyo. Pinakita niya at pinapatunayan niya na yung bagong Pilipinas sa inyo. Pinakita niya yung layunin niya na, pinasampal sa inyo yung salitang tamad. Kasi hindi naman siya yun. O, tingnan nyo, ang dami niyang ginawa. Tamad pa ba yun? 'Di ba? So sana, bago magbitiw ng masasakit na salita, pinag-iisipan. Ika nga, think before you speak. Think it 100 times or 1,000 times to the million times bago ka magsalita. Kasi hindi mo alam yung magiging impact na feelings dyan sa isang tao na yan. 'Di ba? Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.